Pati yung pabahay ng ating Pangulong Bongbong, kiniklaim niya. Kaya sabi ni Yusek Claire, sinupalpat, wala mang contribution dito si Sara. Pabahay ni PBBM sa Davao, siya daw ang nagplano. Sabi ni Sara sa interview doon sa Davao. Yes, I know, kasi project namin yan nung mayor ako, di ba? Kailan ito nagsimula? Diyan inaangkin niya yan Kwento na ito sa pagpapagsang pamahay para sa Pilipino program ng ating mga Pangulo. Sabi nito, Claire Castro responds after BP Sara accused her of being unprofessional. Ikaw pa talaga yung magsasabi na unprofessional si Yusek Castro. Kumusta naman yung pagiging vice presidente mo? Ikaw lang yung nagbanta. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Kumusta tabi ka mo mga kababayan? Ako tabi at sa idong amigo digdi sa live streaming si Dante Maravillas. Dito tayo muna mga kababayan sasabi, sino palpal po ni Yusek Castro? Pati yung pabahay ng ating Pangulong Bongbong, kiniklaim niya. Kaya sabi ni Yusek Claire, sino palpal? 2023 anya yan, yung pabahay sa Davao. 2023, in-implement ng ating Pangulo. Wala mang contribution dito si Sara. Pabahay ni PBBM sa Davao, siya daw ang nagplano. Sabi ni Sara sa interview doon sa Davao. Yes, I know, kasi project namin yan nung mayor ako, di ba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda, ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako. Wala ka mang party dyan. Davao na yan. Ano yung project mo dyan sa Davao? Yung project ni Polo, ng tatay mo? Ilang taon na kayo dyan sa Davao? Na mayor, vice mayor, congressman, 51 billion ni Pulong, hinahanap kung bakit binabaha yung Davao. Ang project po ninyong malinaw na alam namin, Sara, yung tree planting po ninyo, project ng isang barangay, pangkagawad sa barangay, dito yung project sa pabahay po, kahit yung tatay mo, walang ganito, mga condominium na pinagawa. Hindi nga natapos yung pabahay sa mga naging biktima ng Yolanda Super Typhoon. Natapos mo ba? Di ba hindi? 6 years. Yung sa Marawi natapos? Hindi rin. Pinapagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong. Sa Davao mismo, lugar niya, hindi naayos. Nakita ninyo yon? Kung paano binabaha, 51 billion ang ibinuhos. Kaya nagpagawa yung ating Pangulo para hindi abuti ng baha, condominium, parang BGC. So yung mga mahihirap sa Davao na hindi nila inasikaso ng ating Pangulong Bongbong. Ngayon, mga yayamanin na sila, nakatira sa kondo. 7,500 units yata yon. At nung pumunta, yung naunang natapos, pumunta yung ating Pangulo. Tuwang-tuwa yung mga taga Davao kasi hindi sila naasikaso ng kanilang pinakang mamahal na leader. Pero yung sinusukan nilang leader, never silang pinulitika, mga kababayan. So yan ang katotohanan na kinakagalit ninyo. Kaya nagbabanta kayo, yung mga supporters. Kasi napapahiya kayo. Eh, sino palpal po? I know kasi project namin yan ng mayor ako, diba? So, ayoko mag-comment sa kanyang pagsisita. Siguro ang mas maganda ay i-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon kung bumisita siya. So, mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung Project down nila. na ni BBM doon. Ano na taon siya naging mayor, ani na taon naging pangulo kanya ama. 6 na taon na siyang maging mayor. Kailan ito nagsimula? Diyan inaangkin niya yan Kwento na ito is part of the pamagsang pamahay para sa Pilipino program ng ating mga Pangulo. Oo. So hindi sa yan, hindi Sara. Mahirap. Huwag naman yung lahat ng pangarap mo, piling mo, makukuha mo, hindi. Hindi ito ang pabahay. Nagkwento lang siya, nangarap.
This started developing this in 2023. Oh, 2023. 2023 dinevelop, sa kanya daw. Hindi man siya tumutulong, mga kababayan. Inappoint siya ng ating Pangulo as DepEd Secretary. Binadgetan ng pinakamalaking budget yung DepEd para magpagawa ng mga classrooms. Yung dapat ipagawa niya, 3,000 plus, 3,700 yata. Napagawa, 192. Mahilig po credit grabber. Ang accomplishment ni Sara, yung paglunok ng 125 million na confidential funds. 11 days. Yung total na nalunok, sunod-sunod na pagkubra, 500 million, half billion mga kababayan. Puro disallowed ng COA. Yan ang accomplishment ni Sara. Kaya siya na-impeach. Tapos yung pag-imagine sa ulo ng ating Pangulo na pugutan. Yan ang accomplishment niya sa kanyang term. Ano pa? Yung bantaan yung ating Pangulo, ipapatay niya. Yung makiusap sa assassin, no joke, and he said yes. Yan ang accomplishment ni Sara. Ano pa? Yung lampasan ang travel ng ating Pangulo. Mas marami pa siyang travel kaysa sa Pangulo. Pagbalik dito sa Pilipinas, ano ang dala? Sarili niya, tapos mga bodyguards niya. Naintindihan na ninyo? Kaya kayo nagagalit kasi yan ang katotohanan, tapos gusto magpresidente. Hindi nga alam yung paksilika. Ang alam lang ni Sara manira. Ang sinisiraan niya ang leader, yung nagtatrabaho. Siya wala mang ginawa. Tapos sasabihan pa si Jose Castro, be professional niya. Sabi dito, Claire Castro responds after BP Sara accused her of being unprofessional. Ikaw pa talaga yung magsasabi na unprofessional si Jose Castro. Kumusta naman yung pagiging vice presidente mo? Ikaw lang yung nagbanta sa ating Pangulo. Professionalism ba yun? Ini-imagine mo yung liig ng ating Pangulo, tanggalan ng ulo. Yan ang professional. Sabi dito, Vice President Sara Duterte starts to hurl personal insults and baseless accusations when she cannot answer the issues she is confronted with, according to Jose Castro. Anong karapatan mo na magsalita? Magsabi na dapat si Jose Castro maging professional. Sumasagot lamang tayo sa walang basihan na akusasyon sa Pangulo at sa administrasyon na may bitbit na ibigay. Kapag hindi niya nasasagot ang aking mga nasasabi, magsisimula na siyang mamersonal at manira ng walang basihan. Hindi yan professional, sabi po ni Castro. Binakbakan po ni Jose Castro. Ang leader na professional ay nananatili sa bansa upang mamuno. Lalong-lalo na sa oras ng kalamidad, sumusunod sa batas, hindi gumagamit ng dahas at humaharap sa mga akusasyon gamit ang malinaw na ebidensya sa halip na pag-iwas o paninira sa administrasyon. Tumutulong sa pag-unlad at hindi naging dahilan sa pagbagsak ng pamahalaan. Pinangaralan po ni Jose Castro. Pinupalpal, basag na basag mga kababayan. Anyway, babayanan natin kasi ano pa man nasaan natin dyan kay Sara Duterte. So dapat talaga tanggalin na yan kasi inutil, sayang pasweldo, and finally, i-disqualify. And afterwards, dapat kasuhan din ng plunder. Hindi man sinasauli po yung disallowed na milyon-milyon na confidential funds. Dapat isauli niya yon. File ng plunder para mapapanagot sa batas. Doon siya bagay, doon sa lugar ni Marcoleta, saka ni Jinggoy Estrada, and the rest of the senators na sangkot mga kababayan sa mga korupsyon. Okay po? Ayan ang dapat. Ngayon, dito na tayo kasi nagmamadali tayo ngayon. Si Mike Defensor, mga kababayan, Palas tags Mike Defensor sa destabilization plot. Malacanang on Friday, explicitly tagged former Congressman Mike Defensor as one of the individuals allegedly behind a destabilization plot against President Ferdinand Marcos Jr. So dapat ito talaga, diretsuhan na. Hindi na dapat ito makalabas, si Mike Defensor. At dapat isunod yun si Baligod. Yun ang instrumento. Yung mga kuwan, ginamit lang yun ng mga sundalo. Kawawa man. Ako naawa doon, ginamit lang sila.
nawala ng trabaho, pinagsamantala nitong mga politiko with a promise na magkakamilyon. Kawawa man. Dahil sa pangangailangan, kapit sa patalim yon, yung mga dating bodyguards ni Saldico, kapit sa patalim. Kaya naawa tayo. Ang dapat mapanagot, yung mga, tama si Ping Lacson, yung mga masterminds na nasa likod, yung hanapin, hantingin daw, sabi ni Ping Lacson, ginamit sa panggugulo. The palace released the statement a day after several former bodyguards and expelled Navy personnel recanted their testimony claiming that they delivered suitcases of cash to President Marcos Jr. and dating Speaker Martin Romualdez. Tapos kinukunan ng reaksyon si Marcoleta at saka si Mike Defensor, ayaw magsalita tungkol dito sa pagbayan ng mga Maleta boys. Yan o. Detained Senator Rodante Marcoleta and former lawmaker Mike Defensor declined to comment on reports that some former bodyguards of fugitive ex-lawmaker Saldico had recanted their allegations in the alleged flood control kickbacking. Ayaw magsalita kasi nag-backfire lahat sa pagmumukha nila, yung mga masasamang gawain nila. Defensor previously appeared in press conferences with former bodyguards and their lawyer, Attorney Baligod, when individuals alleged they delivered suitcases of cash to President Marcos and Martin Romualdez. Backfire lahat. Sabi ko sa inyo, kung anong tinanim ninyo, masama tinanim ninyo, yan ang anihin ninyo, masama din. No, dapat ito, wag nang makalabas. At dapat ito si Baligod, i-disbar ito. Yun ang dapat, mga kababayan. Yun lang. Ayan man lang po. Kasi may gagawin pa akong importante, si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.